Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito at salamat sa Panginoon sa nagdaang linggo sa pag-iingat niya sa atin. Alalahanin din po natin sa ating mga prayers yung mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Salamat po sa pagkakataong ito na ngayon ay makakapag-aral tayong muli ng salita ng ating Panginoon. Nang ako kay estudyante pa lamang, nakaranas akong makagamit ng typewriter para gumawa ng mga projects. At kapag nagkakamali, nilalagyan ng correction fluid para takpan yung maling na isulat. Habang nagbabago yung panahon at teknolohiya, nandyan na nakagamit na tayo ng computers. Ang kagandahan naman ito kapag nagkakamali ka ng pindot, pwede mong balikan, backspace, delete, or kapag nagkaroon ka na talaga ng mas higit pang problema, pwede mong i-reset ang iyong gadget. Anumang oras, pwede kang magsimula ng maayos. Minsan naisip ba natin na sana ganun din sa buhay? Sa dami ng kabigatan, pagkakamali na ating nagawa, sana may reset. May mga tao na minsan ang pakiramdam ay parang nakakulong sa kanyang sitwasyon. Wala nang magawa o nawawalan ng pag-asa at minsan ay nangangarap kung pwedeng makapagsimula muli. O maaaring tayo yung taong nasa isang relasyon na maganda sa simula pero paglipas ng mga taon ay nagbago na sa halip na endearing, nagiging enduring. Tiisan na lang kung pwede sanang ma-reset ang buhay. Ang nararanasan natin ngayon ay maaaring hindi biglaan kung bakit nangyari. Marami sa nararanasan nating hirap ngayon ay produkto ng maling desisyon sa nakalipas natin. Kaya minsan mapapaisip ka kung pwede mo lang sanang madelete yung pangit na eksena sa iyong buhay at hindi ka sana nahihirapan ngayon. Sa buhay, maging sa pamilya, wala talagang perpekto. Ramdam natin yung bigat ng epekto ng pagkakasala at mga pagkakamali nating nagawa. May mga pagsisisi tayo sa buhay. What are we going to do about these regrets? Buksan natin ngayon ang ating Biblia sa Awit 51. Pag-aralan natin ang isang yugto sa buhay ni Haring David. Awit 51. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang mga nagawa ko'y hindi mo nagustuhan. Kaya may matuwid na ako'y hatulan, marapat ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko ay hugasan at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Ang sa iyo'y harapan, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon, na aking tuturuang sa iyo'y lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nais na ang mga paghahandog sa haing sinunog ng di nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpapakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion, iyaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Ito po ay isang kanta na ginagamit nila sa templo noon. Bagamat ito po ay kanta, ito rin ay hango sa tunay na eksena sa buhay ni David. Ito yung mga panahon na nirebuke siya ng isang propeta na ang pangalan ay Nathan. Bagamat si Haring David ay isang matagumpay na hari, naghangad siya ng mga bagay na hindi nakalulugod sa mata ng Diyos. Naakit siya sa asawa ng may asawa. Dahil siya ay nasa kapangyarihan, pinilit niya ang mga sitwasyon para magawa niya ang gusto niyang gawin at mapapunta sa kanya ang gusto niya. Ang angkinin ang asawa ng may asawa at pagtakpan nito hanggang sa ikapahamak ng tunay na asawa ng babaeng si Bathsheba. Ginamit ng Diyos ang isang propeta upang magdala ng mensahe kay David. At ang mensaheng ito ang nagpamulat kay Haring David sa kanyang pagkakamali upang pagsisihan ang kanyang nagawa sa harapan ng Diyos. Paano niya hinarap ang ganitong napakabigat na pangyayari sa kanyang buhay? Hindi na pwedeng balikan para burahin. Nandyan na yon. Kailangan niyang harapin at walang reset. Ano ang ating matututunan sa kanyang ginawa? Doon sa verse 1, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob.
Mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad yaring kasalanan. Sa NIV, have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Unang ginawa niya ay letter R, request for God's attention. Ito yung makikita natin sa verse 1 and 2. Kung atin titignan ang kanyang mga binanggit, kung paiiralin ang katarungan ng Diyos, marahil hindi tayo lalapit dahil matatakot tayo. Ang katarungan, ibig sabihin na ibibigay yung nararapat doon sa taong nagkasala. At ang Diyos ay tapat para ibigay ang tamang hatol. Kaya lamang tayo nakakalapit dahil ang batayan hindi yung katarungan kundi yung kanyang awa o yung mercy. Ang tanging dahilan kung bakit tayo naglalakas loob na tumawag at humingi ng solusyon sa ating mga pagkakamali ay dahil mayroong kahabagan ang ating Panginoon. Kung ating titingnan, hindi lamang mercy, binanggit din yung love, yung unfailing love, pag-ibig na hindi nagbabago. Nasa kabila ng nagawa ni David, sapat ang biyaya at pag-ibig ng Diyos para siya ay maging malinis. Bukod doon, binanggit ang salitang compassion. Ito yung marubdob na pagmamalasakit. So, yung paglapit ni David, alam niya at kilala niya ang Diyos that God is God of mercy, love, and compassion. Bagamat siya lumalapit, hindi hustisya ang kanyang hinangad, kundi yung kahabagan at biyaya na nagbumula sa trono ng ating Panginoon. Humihiling siya na pakinggan siya, bagamat hindi siya karapat-dapat at marumi siya sa mga pagkakataong iyon. Sabi niya, blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. So kung mayroong tatlong katangi ang binanggit tungkol sa Panginoon, meron din siyang tatlong mga katangi ang binanggit patungkol sa kanyang pagkakasala. Mapapansin po natin dito yung mga tatlong pagkakatawag sa kasalanan. Una, transgression, from the Hebrew word pesha. Ito yung lumampas ka doon sa itinakda ng Diyos na linya. Yung may nilagay na boundary but you have crossed the line. Sa usaping batas, importante ang boundary sa mga ari-arian. Kaya nga, lalo na sa mga bansa, no, sa mga sovereign property o yung tinatawag nating exclusive zone ng isang bansa. Mayroong mga restriction yan. Kaya maaring maakusahan ng trespassing ang lumabag doon sa batas na iyon. Sa mata ng Diyos, may linya na dapat nating sundin. Pero dahil sa kagustuhan nating masunod ang ating sarili, nakakalampas tayo. Ang tawag doon ay transgressions. In God, we had crossed the line. We have crossed the line of His moral laws, and it means we are at war with God. We rebel against His authority. Kapag pinipili natin ang kasalanan, para na rin natin sinasabi sa Panginoon na, ano ngayon kung ayaw niya? In that way, we are crossing the line as if we are rebelling against God. The second word is iniquity. It means perversion, and also it refers to what we usually call the original sin o yung depravity ng ating kalikasan. At pangatlong salita na ginamit ay the word sin itself, na ang Hebrew word ay chatat. It means falling short or missing the mark. So ito pong tatlong bagay na ito ay ginamit ni David to identify itong mali niyang nagawa sa harap ng ating Panginoon. Then he cried for forgiveness. Humiling siya ng pakikinig. Kapag ganito ang ating puso, yung ating attitude, makakaasa tayong pakikinggan tayo ng ating Diyos. So he requests for God's attention. Tignan po natin at isunod ang verse 3. Sabi niya, for I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned, and done what is evil in your sight, so that you are proved right when you speak and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from my time my mother conceived me. Surely you desire truth in the inner parts, you teach me wisdom in the inmost place. David expressed his heart's sinfulness. Letter E, express your heart's sinfulness. Napansin po natin muli dito yung threefold format. About God, kanina mayroon tayong mercy, may love, may compassion. About sin, nandun transgression, iniquity, and the sin itself. Dito mapapansin natin paano niya in-express ang kanyang pagkakasala sa Panginoon. Doon sa verse 3, I know my transgression. Level 1, I am aware of my sin. Ang sabi ni David, I know my transgressions. Napakagandang makita na inaamin niya, na alam niya kung ano yung pagkakamali niya. And then sinabi niya rin sa verse 4, against you only I have sinned. Bukod sa
I am aware, ang sinasabi niya sa pangalawa ay, I know that it is sin. Hindi lamang awareness, but because yung acknowledgement na yung mismong ginawa niya ay hindi nakalulugod sa Diyos. At pangatlo, I confess that sin springs from my thoroughly evil nature. Ang sabi niya kasi doon, I was sinful at birth. David is confessing his sin and taking full responsibility for it. Aware siya na nagkasala siya, alam niya yung ginawa niyang kasalanan na yon, pero sinasabi pa rin niya, yung mismong kalikasan niya na pusong pinagmumula ng lahat ng ito ay makasalanan. So, he admitted specifically. Ang taong hindi makayang banggitin ang kanyang kasalanan, hindi talaga sinserong humingi ng kapatawaran. Pero makita natin dito si David na binabanggit niya yung kanyang pagkilala at yung kanyang pagtukoy doon sa mali niyang ginagawa. Sabi ng 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. So, makakaasa tayo sa pagpapatawad ng Diyos. Pero dapat natin itong ipahayag sa ating Panginoon. Nang may, siyempre, pusong mapagpakumbaba, pusong umaamin, kumikilala do sa pagkakamali. Hindi lamang sapat na maging aware tayo at kilalanin natin yung pagkakasala. Maganda rito sinabi sa verse 7-9. Ako ay linisin, sala ko ay hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin at muling ibalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat ng nagawa kong masamay pawiin. So, doon sa R, request for God's attention. E, express your heart's sinfulness. S, seek for cleansing. Mapapansin natin dito yung tatlong idea rin ng paglilinis na hinihiling ni David. Nagsimula siya sa number 1, cleanse me. Yung idea ng laxative. Pag sinabing laxative, ito yung parang iniinom natin para yung mga kinain natin ay madali din nating mailabas. So parang lumalabas, nalilinis yung ating laman loob, kumbaga. Kaya pag sinabi ni David na cleanse me, humihiling siya sa Panginoon ng paglilinis. Hindi lamang sa mababaw na paraan, kundi maging yung sa kalooban. Binanggit din ng wash me. Sa Isaiah 1:18, sabi ng Panginoon, come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Ito po ay maaring may tinutukoy sa ceremonial washing, no? Yung salitang wash me. Cleanse me, wash me. Pero maganda rin itong pangatlo na blot out all my iniquity. It refers to the removing from a book or perhaps removing of a indictment. Kapag nagkakasala o nakakagawa ng krimen ng isang tao, nagkakaroon siya ng record sa pulisya. At kapag may record ka, isa yun sa nagpapahirap sa tao na maaring hindi siya makahanap ng trabaho. Dagdag bigat ito sa kanyang pinagdaraanan, kaya napakabigat. At ang sabi niya, Lord, blot out all my iniquities. Lord, pakidelete yung mga hindi maganda, alisin mo sa iyong paningin. Ganon din tayo kapag nagkakasala. Nakakaramdam tayo ng kabigatan. Nagkakaroon tayo ng record sa mata ng Diyos. Kaya isa sa bigat na maaring mahirap dalhin sa atin ay yung hindi yung bigat sa timbangan, kundi yung bigat sa kalooban. Bigat na marahil dulot ng guilt feelings, bigat ng bad record, habang buhay itong dinadala. Kaya ang panawagan ng Panginoon, isuko sa Panginoon at hingi ng tawad upang tayo ay malinis niya. Sabi sa verse 10, create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me, and restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Hindi lamang pala sapat na hilingin na malinis ang ating kasalanan, kundi dapat ay humiling din tayo ng malinis na puso. Endeavor a clean heart. Isang pusong tapat ang sa aking likhain. Sabi doon, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Hindi sapat na kay David na nalungkot lang siya doon sa nagawa niyang mali. Dapat ninanais din na maging malinis ang lakad mula ngayon sa harapan ng ating Diyos. So from verse 1-9, makikita natin yung daan ng pagpapatawad, nandun yung confession, nandun yung pag-appeal sa mercy and compassion ng ating Panginoon. Pero hindi lamang mahalaga yung forgiveness, hindi lamang yun ang kailangan ni David. Ang kailangan niya ay panibagong simula, panibagong puso. Alam niya na ang kanya nagawa ay murder plus adultery.
Alam niya na yun ay nagbumula doon sa kanyang maruming puso. He sinned because he is a sinner. At dahil siya ay likas na makasalanan, may possibility maulit ito. Maaring mabura yung record, pero paano kung makagawa na naman siya muli? Unless God helps him. Therefore, ang kailangan niya ay inward renewal. At yun ang makikita natin sa verse 10 to 19. So, binibigay ng Panginoon yung pardon and also purity. Ito ang pinakamatinding pangangailangan ng tao. Katulad ni David, tayo din ay makasalanan. We need first cleansing and then the creation of a new heart or spirit, right spirit. Number 1, create a pure heart. Ang hinihingi niya, hindi lamang isang himala, kundi yung bagong puso that only God can do. Hindi tinagpian, hindi ni-repair, kundi ang gusto niya ay bago. May sinasabi ang salita ng Panginoon sa Ezekiel 36:25 hanggang 27, "Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos." Ikalawa, bukod sa humiling siya ng bagong puso, do not cast me away. Kung ating mapapansin, mukhang controversial yung taking of your Holy Spirit. Tumutukoy ba ito sa nawawalang kaligtasan? Or dapat natin tignan that this is a poetry. So the emotions are the real issues. Meaning, yung pagpapala ng Panginoon ay maaring mawala. Yung basbas, yung pagpapala. So hindi ito tumutukoy sa nawawalang kaligtasan. So kahit na may bagong puso si David, walang saysay kung hindi niya kapiling ang Diyos. Okay? Yung separation ay naroon pa rin. Akala ng marami ang pagpaparusa ng Diyos ay yung pahirap lang sa buhay, yung mga pagdidisiplina, pero hindi alam ng lahat na maging yung mga pagpigil ng Diyos sa mga pagpapala ay isa ring paraan ng pagdidisiplina sa atin. Minsan maaring napapaisip tayo, na kung hindi ko lang pinili itong ganitong kasalanan, maaring may malaking pagpapala o magandang kalagayan ang nararanasan ko ngayon. So, nawawala minsan ng blessing dahil sa ating pagsuway. What if, kung naging tapat lamang akong sumusunod sa Panginoon Diyos? Kumusta kaya ako ngayon, spiritual ko, pamilya ko, hanap buhay ko? Maaring napapaisip tayo at napapagod tayo at nabibigatan. At lalo na kung wala pa yung kamay ng Panginoon sa ating ginagawa. Kailangan talaga natin ang biyaya at grasya ng Panginoon. Pangatlo, ang kanyang hiniling ay restore the joy of your salvation. Napakasakit ng hinihingi niyang ito. Na kahit maaring pinatawad na siya, kahit na maaring nakabalik na siya, minsan yung kagalakan, yung joy of salvation, yun yung dating nararanasan na ngayon ay parang bawas na. Alam ni David na hanggat namumuhay siya sa kasalanan, hindi siya sasayang tunay. Akala ng marami, sasaya ka kapag ginawa mong lahat ng bawal. Pero ang totoo, ikaw ang talo pagdating sa huli. Letter T, testify His goodness. Makikita natin to sa verse 13 hanggang 15. Sabi doon, kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo, lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Ang sabi niya, I will teach transgressors your way. Probably sinasabi ni David dito na isasabihin niya sa mga makasalanan yung kanyang naranasan at kung paano niya natamo ang kapatawaran. Makikita natin na ang epektibong magpatotoo, yung taong mula doon sa karumihan ay nakabalik na sa kanya isasaysay yung mga magagandang bagay na ginawa sa kanya ng Panginoon. At mahirap naman yung tao na nagsabing nandun pa siya sa kasalanan pero nagtuturo na huwag niyong gawin ito, huwag niyo akong gayahin. So hindi nagiging effective. Ang mas epektibo ay yung bagamat totoo nagkamali ay lumapit sa Panginoon, nagpakumbaba, nagpalinis, nakabalik at pagkatapos ay muling gagamitin para ihayag ang kagandahang loob ng ating Panginoon. God can use our painful experience to encourage others for His glory. Pangalawa, sabi niya, my tongue will sing of your righteousness. Ito magandang dahilan para ma-motivate tayo sa ating pagsamba, sa ating pagpupuri sa Panginoon. At magkaroon tayo ng push para purihin at paglingkuran ng ating Panginoon. At sabi niya sa number 3, my mouth will declare your praise. Pupurihin kita sa gitna ng madla. Maaring ito rin ay tutukoy sa ating mga patotoo. Kung paano tayo nagliliwanag sa nakikita ng mga kapitbahay, ng public, ano yung ating pamumuhay. Nakikita ba yung ugaling makalangit? Yung ugaling Kristiyano na nagliliwanag kagaya ni Jesucristo?
Magkaiba ang tinutukoy ng trials and consequences. Ang consequences ay yung nahihirapan ka, ito'y dahil bunga ng mga mali nating nagawang desisyon, pagpili o kasalanan sa nakalipas. Pero yung trials naman kasi ay pagsubok doon sa ating pananampalataya. Kaya dapat natin makita that sometimes mabigat ang ating pinagdaraanan, i-reflect din natin. Ito ba ay pagsubok ba talaga sa pananampalataya o bunga ng pagtuturo din ng Panginoon dahil sa mali kong ginawa sa nakalipas kong buhay? Anong dapat gawin? Maganda sinabi sa Isaiah 1:18. Ang sabi niya, "Hali kayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kayo kahit na maruming-marumi sa kasalanan, kayo magiging busila sa kaputian." Sinabi rin sa Kawikaan 28:13, "Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi." Maaring sa buhay walang reset, pero maganda sa Panginoon, merong restored. Reset and be restored. Sabi sa verse 16-19, "Hindi mo nais ang mga paghahandog sa haing sinunog na hindi nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat." Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion. Iyaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Naroon pa rin ang Panginoon para pagpalain tayo, para ibalik tayo. Maaring wala na tayong magawa do sa ating nakalipas, do sa tapos ng mga bagay. Pero pwede tayong lumapit sa Panginoon, bagamat hindi tayo makagagawa katulad sa computer nang i-reset ang lahat. But salamat sa Diyos, we can be restored. So yung verse 16-17, yung pagsambang ayaw ng Diyos. Yung verse 18-19, ang sabi doon, yung tatanggapin muli ng Diyos. Reset and be restored. Magbulay po tayo. How is your life's testimony? Kumusta ang ating patotoo? Ang Diyos ba ay nalalwalhati sa ating buhay? Sa ating pamilya, sa ating trabaho, nakikita ba yung liwanag ng pagiging Kristiyano natin? Ikalawa, why spend your life living in regrets when you can deal with it? Maaring ubusin natin ang ating panahon lakas at nasasaktan tayo kakaisip doon sa nangyari sa nakalipas. Gayong maaari mo naman itong isuko sa Panginoon at magkaroon ka ng bagong simula. Pangatlo, why keep running from God while you can run to God? Sa halip na magtago at tumakbo, magpakumbaba, sumuko sa Diyos. Dahil alam natin, ang solusyon ay matatagpuan lamang sa Kanya. Naman mga kapatid, anumang kabigatan meron ngayon, tulungan tayo ng Banal na Espiritu na magsuri. Bakit? At ano ang tinuturo sa akin ng Panginoon? At ang kasagutan ay matatagpuan hindi sa paglayo, kundi sa paglapit, pagsuko sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Sana may reset sa buhay. Pero salamat sa Diyos, merong restored. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po at pagpalain mo po lahat ng nakikinig ngayon sa aming programa. Nawa po Panginoon, kung may mga nakikinig ngayon na maaring nabibigatan sa mga pagsubok o maaring nabibigatan doon sa mga produkto ng mga maling pagpapasya at kasalanan sa nakalipas, ang biyaya mo nawa ay bumuhos sa aming buhay. Tulungan kami na makabangon, Panginoon. Tulungan kami na panindigan at matutunan, Panginoon, ang nais mong ituro sa amin. Naniniwala kami sapat ang iyong biyaya upang kami ay makapanumbalik, makapaglingkod at magamit mong muli, Panginoon. Hinihiling po namin na palayain niyo kami sa anumang guilt na meron sa aming mga puso, gawa ng kasalanan. Tulungan niyo kaming maging mapagpakumbaba na tunay na sumuko at magkaroon ng pagsisisi. Linisin mo kami, Panginoon. Yung galak ng kaligtasan ay patuloy na manariwa at maging masigla kami sa aming buhay pananampalataya. Gamitin mo pong bawat isa sa kalalawak na yung gawain, sa ikapupuri ng yung dakilang pangalan. Pagpalain mo po at ingatan ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po natin pag-aaral sa salita ng Diyos. God bless you and keep safe.